subscribe. Ang ating story sender mga kahugot ay isa sa pinaka-aktibo na mag-comment, hindi lang dito sa ating YouTube channel, kundi maging sa Facebook page po natin tuwing meron tayong post na story doon. At hindi ko sukot akalain na meron pala siyang itinatagong ganitong klase ng kwento ng buhay at pag-ibig. Kaya naman naniniwala talaga ako makahugot na marami sa inyo ang may mga natatanging kwento dyan, kaya lang hindi na kayo nagkakaroon ng panahon para maisulat ito. Pero sana magaya nyo itong kahugot natin at ilan pang mga kahugot na nagpadala ng kanilang mga natatanging kwento. Ang ating email address para sa DKB ay dearkuyabono@gmail.com. Sa Somewhere in Time naman o SITI, somewhereintime.bono@gmail.com. So, narito na mga kahugot ang ating tampok na kwento ngayon. Kwento ng buhay at pag-ibig nating si Jason. Siya ay hindi talaga nagtago, pati ang kanyang totoong pangalan ay ginamit niya. Makikita niyo siya lagi sa mga comments sa halos lahat ng kwento. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Jason na siyang hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, tawagin mo na lang ako sa pangalang Jason at sa kasalukuyan ako ay 25 years old na. Pangalawa po ako sa panganay mula sa 4 na magkakapatid. Panganay si Kuya Paul, pangatlo si Fidel at bunso namin si Lloyd. Mahirap lang kami noon Kuya Bono, pamamasada ng tricycle at pangingisda ang hanap buhay ng aming ama. Mahusay din siyang magluto ng pangmalakihang handa sa mga malalaking okasyon, gaya ng kasal, binyag, at magarbong birthdayhan. Ako po ay full-blooded Ilocano, born and raised in the city of Lawag, Ilocos Norte. May itsura din naman ako Kuya Bono, medyo napugot o maitim, matangkad at mahusay sa larong basketball. Malaki ang nagampanan ng basketball sa buhay ko Kuya Bono, lalo na noong kabataan ko pa. Si An-An na siyang naging first love ko ay nakilala ko isang araw na katatapos lang naming mag-basketball ng mga kaklase ko sa high school. Naglalakad kami noon at nagbibiruan ng halos mabangga ko ang isang babae. Maganda, mabuti, katamtaman ng tangkad. Siya si An-An. Nagkangitian kami at mukha naman siyang approachable kaya hiningi ko ng number niya. Sa text ko siya niligawan Kuya Bono at makaraan lang ng kulang 2 linggo, sinagot niya ako. October 11, 2011 noong mapagwagian ko ang matamis niyang oo. 3rd year kami noon sa high school at isa si An-An sa nagbigay ng kulay sa aking high school life. High school life, in my high school life, every memory ay ganda. High school days, in my high school days are exciting times enough. There are times may problema ka pag ang homework left undone. Pray ka lang, wag tawagin ka upang di pa tawanan. High school love, my one high school love, the infatuation or crush. Tunay ko siya ang buhay ko, inyo lamang ko'y nagpaplas. Bakit nga ba ang first love ko ay serious so it seems? Kung alam lang ng first love ko, she is always in my dreams. Ang saya ng high school, senior years in high school, di na mapapantayan. Diyan lang yan
ng buhay na sadyang makulay, alaalang kay An-An. Buwan ng December, panahon ng Misa de Gallo, sinusundo ko lagi si An-An ng madaling araw para makasama namin siya sa pagsisimbang gabi. Kahit na hindi naman talaga pagsisimba ang sadya namin kundi ang makipaglambutsigan lang sa mga syota namin. May isang umaga, galing kami ng simbahan nang ayain ko si An-An na magpunta sa bahay ng lolo ko. Sumama naman sa Kuya Bono at doon noon ay naitira ko ang kauna-unahang first 3 points ko kay An-An. At labis ang tuwa ko noon kay Bono dahil ako ang nakauna sa kanya. Ang ganong tagpo sa pagitan namin ni An-An ay naulit-ulit pa, Kuya Bono. Hanggang sa hindi ko namamalayang labis ko na siyang mahal at siya ay talagang bahagi na ng mundo at buhay ko. Noong sumapit ang bakasyon ay tila ba kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nasisilayan. Dahil ako naman ay nasubsob noon sa mga gawaing bukid. Nakikigapas ako noon, Kuya Bono, para naman makahawak ako ng sarili kong pera at upang makaipon ng pandagdag sa aking pang-enroll sa susunod na pasukan. Bilang isang teenager noon, Kuya Bono, ay napupuno ako ng pangarap at excitement. Malinaw ang vision ko noon na hindi ako habang buhay magtatrabaho sa bukid. Pansamantala lang lahat yon at may pangarap ako. Pangarap kung saan si An-An ay isa sa mga inspirasyon ko. Ngunit may isang araw na may natanggap akong text na siyang naging dahilan upang mawalan ng kulay ang mundo ko at ang puso ko noon ay pinamahayan ng galit at lungkot. Awanin Jason, at lamang kalkalong dyan girlfriend mon, karubada. Napamura ako noong mabasa ko ang text na yon. Ang sabi, wala na Jason, may tumitikim na sa girlfriend mo, kapitbahay nila. Huwag kang magbibiro ng ganyan, pangit na biro yan. Reply ko sa kanya pero nag-text ulit siya at ang sabi niya ay, kilalang kilala ko daw yung lalaki, pinsan ko pa. Agad kong tinawagan si An-An noon, Kuya Bono, pero lihim akong umasa na sana hindi totoo, sana biro lang talaga yung text na yun sa akin. Kaso, umamin siya. Umiiyak at humingi ng tawad. Kaya lang sobrang sakit yun sa akin, Kuya Bono, dahil pinsan ko pa ang pinili niyang patulan. Pinagmumura ko, pinagsalitaan ko ng masasakit, tsaka ako brinake. Pero ako din ang nasaktan. Hindi ko pa alam ang lasa ng alak noon, Kuya Bono, pero inaya ko ang isang pinsan ko na uminom kami sa kubo sa tabi ng ilog. Noong malasing ako ay hindi ko napigilan ng umiyak dahil sa matinding sama ng loob. Nung pauwi na kami ay nakasalubong namin ang pinsan kong umahas sa girlfriend ko. Hindi ako nakapagtimpi, Kuya Bono, binugbog ko hanggang sa tumumba. Noong tingnan ko pa ay dumudugo ang nguso. Nakadama ako ng tuwa noon, Kuya Bono, kasi pakiramdam ko nakaganti ako. Gunggunam, laglag. Sabi ko pa sa kanya, tsaka ako tinawanan. Madali lang naman ako nakamove on kay An-An. Lalo na noong pumasok naman si Cheche sa buhay ko noong 4th year na kami. Dati ko na rin kaklase si Cheche noong 3rd year pa kami, Kuya Bono, pero wala siyang dating noon. Nagulat lang talaga ako nung unang araw ng klase ng 4th year na kami kasi ang laki ng pinagbago ni Cheche. Gumanda at sumeksi siya. Pagkatapos ng klase noon ay naglinis kami ng classroom
At nagpasikat pa ako sa kanya, Kuya Bono. Hinusayan ko ang pag-i-scrub ng sahig habang kinakanta yung kantang Iniibig Kita. Pagkatapos nun ay kinuha ko ang number ni Cheche at kinagabihan ay ka-text ko na siya at hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinagot niya ako buwan ng September 2012 at isa siya sa mga inspirasyon at pinakamalakas na cheerer ko noong maglaro ako ng basketball ng intrams. Kapag hawak ko ang bola, naririnig ko ang sigaw nila. Go, go, Chodoro! Chodoro kasi ang apelido ko, Kuya Bono. At si Cheche naman ay madalas kong marinig mag-cheer ng I-shoot mo, best love ko! Nakaka-proud, Kuya Bono, na full support sa'yo ang girlfriend mo. At hindi ko naman sila binigo sapagat kami naman ang nanalo noon sa laro. Player din si Cheche sa women's volleyball naman at gumanti naman ako sa pag-cheer sa kanya. Pangatlong araw ng intrams noong ihatid ko siya sa kanila. Magkatabi kami sa loob ng tricycle. Naghalikan pa kami noon. Noong makauwi na rin ako sa bahay namin, nagulat ako nung bigla siya mag-text at galit siya. Inaway ako dahil lang sa nakalimutan kong makipagpalit ng SIM card sa kanya. Mababaw man, Kuya Bono, pero yun talaga ang naging dahilan kung bakit kami si Cheche, Kuya Bono, pero hindi ako nagkaroon ng ganang ma-inlove ulit dahil sa naging pagsubok sa aming pamilya. Isinugod si Papa sa ospital. Pag-uwi ni Mama galing ng ospital noong araw na yon ay sinabi niyang kailangan daw maoperahan si Papa dahil tinubig ang kanyang baga. Nilagyan daw ito ng tubo sa tagiliran upang ma-drain ang tubig niya sa kanyang baga. Mahirap lang kami, Kuya Bono, pero nagawan naman ng paraan. Ibinenta ang isang alagang baka ni Papa para may pambayad sa ospital. Nakarecover naman si Papa sa paglipas ng mga araw, Kuya Bono. Nung okay na talaga siya ay tinuruan niya akong maglambat ng isda sa ilog at dagat. Kumuha na din ako noon ng lisensya upang may kapalitan si Kuya Paul sa pamamasada ng aming tricycle. Kaya lang makaraan ng ilang buwan, biglang humina ulit si Papa, kaya't dinala ulit sa ospital. Ngunit noon, Kuya Bono, ay na-diagnose na siya na mayroon siyang cancer. Stage 4.
Nag-give up na rin ang doktor at pinauwi na lang si Papa sa bahay upang doon na lang hintayin ang kanyang pagpanaw. Nung araw na yun, bago malagutan ng hininga si Papa, ay pinatawag kaming magkakapatid. Nagbilin siya sa amin at ang kanyang huling salita sa amin ay, "Anak ko, agsingsingpet kayo ha. Han kayo nga agaapa. Agsisinakit kayo. Ken tulungan nyo ni mamang nyo." Ang sabi ni Papa Kuya Bono, "Mga anak, magpapakabait kayo ha. Huwag kayong mag-aaway-away, magmamalasakitan kayo. Tulungan nyo ang mama nyo." Halos walang tigil ang pag-agos ng luha ko nung araw na ilibing si Papa Kuya Bono. At noon ay nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para matulungan ang pamilya ko. September 25, 2013 noong mawala ang aming ama. Pakiramdam ko noon ay parang sumaklob ang langit sa amin. Akala ko hindi ko magagawang tanggapin ang pangyayaring iyon sa buhay namin, pero sa paglipas ng mga araw ay unti-unti namang gumaan ang dibdib ko dahil natutunan kong tanggaping nasa piling na ng Diyos ang aming ama. Nakatapos ako ng high school noong April 2014, Kuya Bono, pero hindi na ako nakapag-college. Ginugol ko na lang ang panahon ko sa bukid, nakikigapas, nakikitanim, mangisda sa ilog at dagat, gamit lang ang balsa, at mano-mano lang ang sagwan. Tiis-tiis lang para magkapera kahit papano. Isa ding pinagkakaperahan noon, Kuya Bono, ay ang pagsama sa mga kabarangay ko kapag dumadayo sila ng basketball sa ibang barangay. Kapag nanalo kami, edi may pera na naman. Hindi sa pagyayabang, Kuya Bono, pero magaling din talaga ako sa basketball. Noong grade 6 at 4th year high school ako ay kasali ako sa Team Lawag at miyembro kami ng IRAA or Ilocos Region Athletic Association. Kalaban namin ang Ilocos Norte, Batac City, La Union, Pangasinan, San Fernando City, Candon City, Ilocos Sur, at iba pa na hindi ko lang maalala. At yun nga, noong huminto na ako ng pag-aaral ay hindi naman ako huminto sa paglalaro ng bola. At noong mga panahong ito, muling uminog ang bola ng pag-ibig ko. Noong makilala ko naman si Angel. Katabi lang ng barangay namin ang barangay ni na Angel. At siya ay schoolmate ko din noong high school sa INNHS o Ilocos Norte National High School. Pero hindi ko siya masyadong napapansin noon. Kaya lang nung araw na yun na dumayo kami ng basketball sa barangay nila, isa siya sa mga nanood at noon ko siya napansin. Pagkatapos ng laro namin ay nilapitan ko siya at hiningi ko ang number niya. Gaya din ni Naan at Cheche ay sa text din ako nagsimulang manligaw. Naipagtapat din niya sa akin na dati pa daw niya akong gusto nung high school pa kami, kaya lang nahihiya naman daw siyang magpahalata dahil nga sa babae siya at mas bata siya sa akin, Kuya Bono. At makaraan ng ilang araw ay inaward na sa akin ni Angel ang kanyang matamis na yes. Kaya't noon, Kuya Bono, ay muling nagkabuhay ang aking puso at aking mundo ay nagsimulang magkaroon ulit ng mga kulay dahil sa pagdating ng isang angel sa buhay ko.
Noong first monthsary namin ni Angel ay isinama ko siya sa aming bahay at ipinakilala ko siya kina mama. Natuwa naman ako dahil maayos naman ang naging pagtanggap sa kanya ng pamilya ko, dahilan upang lalo pang gumaan at gumanda ang aming relasyon. Madalas Kuya Bono tuwing hapon ay palihim kaming nagkikita ni Angel sa tabing dagat. Palihim ka ako kasi alam kong tumatakas lang siya sa kanila. Naglalakad lang siya papunta sa aming tagpuan sa tabing dagat. Dumadaan siya sa dalampasigan kasi nga magkatabi lang talagang barangay namin at pareho itong tabi ng dagat. May isang nakatumbang puno sa dalampasigan. Doon kami umuupo, magkayakap habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sabay kaming nangangarap para sa aming masayang bukas. May isang araw noon na nagpiknik kami sa dagat kasama ang pamilya ko at syempre si Angel din. Naging masaya ang picnic na yun Kuya Bono at noong mag-uwian na kami ay kinausap ako ni Angel. Jason, ayoko nang umuwi. Gusto ko magsama na tayo. Inuwi ko na nga siya Kuya Bono nung hapong yon at hindi naman nagpakita ng pagtutol si mama. Kaya lang kinagabihan ay ikinagulat ko ang biglang pagdating ng magulang ni Angel. Sakay ng isang jeep at pilit siyang pinapauwi. Galit ang nanay niya at ang sabi, umuwi ka na anak, masyado ka pang bata, mag-aral ka muna tsaka ka makipag-asawa. Ngunit ang umiiyak na sagot ni Angel ay, ayoko nang umuwi, Nay. Mag-aasawa na ako. Mahal na mahal ko si Jason. Kaya lang wala ding nagawa si Angel. Wala din akong nagawa upang pigilan ang magulang niya noong sapilitan siyang isakay sa jeep at inuwi. Pero may isang madaling araw na nagising ako sa mga katok sa pinto at nung buksan ko ay nakita ko si Angel, umiiyak at pinagpapawisan. Tumakas lang daw siya at hindi ko naiwasang maawa ng sobra sa kanya noon Kuya Bono dahil sa mga kwento niya. Iginapos daw siya ng tatay niya, kinadena ang paa niya para hindi makaalis ang bahay nila. Awang-awa ako noon Kuya Bono dahil mahal na mahal ko siya at babae siya at tama bang gawin yun ng isang ama sa kanyang anak na dalaga? Igapos ang paa gamit ang kadena. Kinausap kami ng lolo ko noon, si Lolo Insyong. Ang sabi niya, isama ko daw si Angel sa isang lolo namin sa bayan ng Marcos, Ilocos Norte. Doon daw kami magtago. Sinunod namin si Lolo Insyong Kuya Bono. Determinado ako noon na gawin ang lahat para hindi na nila makuha sa akin si Angel. Kaya lang isang araw pa lang kami sa Marcos ay tumawag sa akin si Mama at banaag sa kanyang boses ang pag-aalala. Ang sabi niya ay nagpunta daw ang magulang ni Angel at sila ay nagbanta. Umuwi na kayo dito anak. Isoli mo na si Angel sa magulang niya dahil kapag daw hindi nila nabawi sa'yo si Angel, ipapapulis ka nila. Minor de edad pa lang kasi si Angel anak ko kaya umuwi na kayo. Ayoko naman na sa police patrol car kami sasakay pa uwi. Kaya kahit mabigat sa loob ko ay umuwi na nga kami ni Angel sa Lawag. Sa bahay namin ay nagharap-harap kami ng magulang ni Angel kasama ang aming kapitan, mga kagawad, pulis at mga taga-DSWD. Napagkasunduan, actually, pumayag ang magulang ni Angel na ako na lang ang pupunta sa kanila. Sabi ko naman sa sarili ko noon, okay lang. Makikisama na lang ako ng maayos. Alam kong mahirap ang makisama lalo na't dati pa'y ayaw na nila ako para kay Angel pero kakayanin ko. Ang mahalaga ay hindi kami maghihiwalay ni Angel ko. Kaya lang Kuya Bono ay wala naman akong nakita o narinig na pagkusa mula sa magulang ni Angel na sa kanila na ako tumira.
Hindi naman nila ako tinawag, kaya tuloy ay dinadalaw ko na lang si Angel sa kanila. Pero sa kubo nila sa harap ng bahay nila lang kami nakakapag-usap. Hindi ko rin siya maisama sa labas para sana makapamasyal man lang kami. Noon ay ramdam na ramdam ko talaga, base pa lang sa mga tingin ng magulang ni Angel na ayaw nila sa akin. Hanggang sa isang gabi ay nag-text si Angel. Ang sabi niya ay aalis na daw sila. Pupunta daw sila sa malayo para makalimutan niya ako. Nakiusap ako kay Lolo Insyong na puntahan namin si Angel. Sumakay kami sa tricycle at pagdating namin ay siya namang pag-alis nila. Hinabol namin sila, Kuya Bono. Sigaw ako ng sigaw. Isinisigaw ko ang pangalan ni Angel. Malakas ang sigaw ko, Kuya Bono, at alam kong narinig ako ni Angel pero hindi tumigil ang kanilang sasakyan. At dahil tricycle lang ang sasakyan namin ay hindi namin sila naabutan. Umiyak na lang ako noon, Kuya Bono, sa loob ng tricycle. Napakasakit dahil sa pangatlong pagkakataong umibig ako ay nauwi lang ulit sa wala at muli lang ako nasaktan. Paglaon ay nalaman ko ang dahilan kung bakit ayaw sa akin ng magulang ni Angel. Kasi ipapaasawa daw pala siya sa isang Hawaiano. Unting pumapata nang di alam ang buhay. Ayaw kong ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng pusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit pahabulin ka, kahit mapilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ako sa kong ito? Labis mong sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Kahit mapulin ka, kahit mapilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Dati ko nang naisip na ang buhay ay parang laro ng basketball. Sabi nga nila, bilog ang bola. May panalo, may talo. Kaya lang sana kasing daling tanggapin ang pagkatalo sa liga ang pagkabigo sa pag-ibig. Pero hindi naman, dahil kung sa basketball, ilang oras lang ay tanggap mo na ang pagkatalo at babawi na lang sa susunod. Sa pag-ibig, hindi. Ang hirap makamove on. Inabot pa ng mahigit 1 taon, Kuya Bono, bago ako tuluyang nakausad mula sa masaklap na paghihiwalay namin ni Angel. Pero gaya ng laro, may susunod pa namang pagkakataon. At sa pag-ibig ay natagpuan ko naman ang bagong pagkakataong ito sa katauhan ni Sharon. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay ginugol ko ang aking panahon sa pamamasada ng tricycle. Mayroon kaming paboritong karinderya na siya naming kinakainan araw-araw. Doon nagtatrabaho si Sharon. Palagi kaming tinutokso noon hanggang sa nagpatangay ako sa tuksuhang iyon at palihim kong kinuha ang number ni Sharon mula sa kasamahan niyang si Jingjing. Sa text ko rin dinaan ang aking panliligaw kay Sharon. Nalaman ko na single mom pala siya, pero pinagpatuloy ko pa rin ang panliligaw sa kanya. May kasabihan kasi kami sa Ilocano, Kuya Bono, na
tinapudno nga ayat, awan pateg, tinapalabas. Sa Tagalog, walang halaga ang nakaraan sa wagas na pag-ibig. Di ko sukat akalain na magkatagpo ang landas natin at makilala kita hanggang ika'y aking ibigin. Marami na akong nakilala, walang anak, isang dalaga, pero ikaw yata sa akin ang nakatadhana. Kahit ikaw ay single mom, wala akong pakialam. Sumusunod lamang ako sa tinitibok ng puso ko. Kahit may anak ka pa, wala namang problema. Gusto kong patunayan na totoong mahal kita. Tinanggap ko si Sharon ng buong buo, Kuya Bono, kahit may isa na siyang anak. Natuwa ako noong pumayag siyang mag-live-in na kami. Inuwi ko siya sa bahay namin. Tinanggap din siya ni Mama, Lolo Insyong at mga kapatid ko. Kinausap din ako noon ng magulang ni Sharon na sana daw ay pakasalan ko siya kahit simpleng kasal lang. Kaya lang ay mahal na mahal ko siya, Kuya Bono, at ayoko sana ng simpleng-simple lang, kaya't ang sabi ko'y mag-iipon lang muna ako. Panibagong pag-ibig at ligaya ang dulot ni Sharon, Kuya Bono, kaya't muli ay naghangad ako ng masayang pamilyang bubuuin naming dalawa. Alam ko na hindi sapat ang pagmamahalan lang para sa matibay na pamilya, kaya't nagdasal ako noon na sana gumanda din ang aming buhay. At tila ba dininig naman ng Diyos ang aking dalangin dahil dumating ang tiyahin ko galing ng Taiwan at naghahanap ng mga gustong magtrabaho dito. Agad kong inasikaso ang mga papers ko, Kuya Bono, at wala pang 3 buwan ay dumating ang visa namin at noong May 2017 ay nag-flight na nga kami papunta dito sa Taichung, Taiwan. Mabigat sa dibdib ang mapalayo sa iyong minamahal, lalo na't buntis na si Sharon noon, pero nag-usap kami na kailangan naming magsakripisyo, magtiis para sa ikagaganda ng buhay ng aming pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan ay isinilang ni Sharon ang una naming baby, lalaki, Kuya Bono, at ako ang nagbigay ng pangalan sa bata, Kyrie. Mula sa pangalan ng aking NBA idol na si Kyrie Irving. Gwapo ang putot ko, Kuya Bono, hawig sa akin at siya ang naging napakalaking inspirasyon ko sa aking pagtatrabaho dito sa Taiwan. Noong October 2019, Kuya Bono, ay nagbakasyon ako dyan sa Pinas at pinabinyagan ko si Kyrie. Napakasaya noon, Kuya Bono, at sinulit ko talaga ang aking bakasyon. Proud na proud din ako kay Sharon noon kasi madiskarte siyang babae. May pagka-negosyante pala siya at nagbebenta ng kung ano-ano. Malaking tulong din yun para sa araw-araw nilang panggastos, lalo na noong lumaganap ang COVID-19 pandemic. Kaya lang hindi ko sukot akalain na yung pagtitinda-tinda ni Sharon ang magiging sanhi ng aming problema. Isang araw ay nag-chat sa akin ang pinsan kong si John at ang sabi niya, "Kasin, kita ni bakit mo? Kasla asidig direk na dakin Mario. Kanayon na pa nga agkuyog mapanagdigos jay bye-bye." Kumabog ang dibdib ko sa chat na yun ng pinsan ko. Ang sabi niya, "Insan, tingnan mo yung asawa mo. Masyado silang close ni Mario. Lagi pa silang magkasama sa paliligo sa dagat." Ang tinutukoy niyang Mario, Kuya Bono, ay malapit lang din ang bahay sa amin. Lumipas ang ilang araw, sina Mama at ang kapatid ko naman nagsabing parang may ginagawang mali si Sharon.
Kapag gabi daw ay may katawagan siya sa cellphone pero naka-earphone siya. Samantalang pag ako ang tumatawag sa kanya ay naka-loudspeaker kasi siya. Lalong lumakas ang pagdududa ko noon, Kuya Bono, pero hindi ako basta naniwala kasi sobra naman siya kung pagtataksilan niya ako. May anak na kami at sa bahay namin siya nakatira. Kaya hindi pwedeng basta-basta maniwala. Kaya pinalipas ko muna ang mga sinasabi nila tungkol kay Sharon. Hanggang sa sumapit ang graduation ng anak ni Sharon sa kinder, yung anak niya sa una niyang jowa. Nagpadala pa ako ng panghanda at nung mag-video call ako sa kanya ay nakita ko si Mario, ang sinasabing lalaki niya. Tinanong ko siya kung bakit nandun si Mario. Ang sabi niya ay tumutulong lang daw sa pagluluto kasama ng mga pinsan ko. Kaya lang makaraan ng ilang araw nakatanggap na naman ako ng tawag mula sa pinsan ko at ikinuwento niya sa akin na nakita daw niya ulit sina Sharon at Mario. May inabot daw si Sharon kay Mario. Ewan ko kung bakit pakiramdam ko ay ayaw ko ng mang-unawa noon, Kuya Bono. Ayoko na rin magpasensya. Parang puno na ako. Gabi dyan sa Pilipinas noon, tinawagan ko si Sharon at ang sabi ko, ora mismo, kunin mo lahat ng gamit nyo. Kunin mo lahat ng gamit nyo at lumayas kayo dyan sa bahay namin. Umuwi na kayo sa inyo. Napapamura na lang ako sa sarili ko noon, Kuya Bono. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nagawa yun sa akin. Wala naman akong alam na pagkukulang ko sa kanya. Ang masakit, tinangay niya pati pera ko. Yung naipon ko kasi ay pinadala ko lahat sa kanya na pampatayo sana ng bahay namin. Araw-araw akong umiinom dito noon sa dorm, Kuya Bono, pero mabuti na lang at kasama ko dito ang mga pinsan ko. Sila ang nagpapalakas ng loob ko at sabi pa nila ay sa susunod daw na magmahal ulit ako, huwag ko daw ibibigay lahat para kapag naghiwalay, hindi ako gaanong masasaktan. Kaso anong magagawa ko, Kuya Bono? Ganun talaga ako. Gaya ng paglalaro ko sa basketball, bigay todo, ubus lakas. At sa pag-ibig naman, bigay lahat. Akala ko si Sharon na ang babae para sa akin pero hindi pa pala, Kuya Bono. Napagtanto ko ang mga ganitong pangyayari sa isang tao ay pagsubok lang. Kumbaga, sinusubukan lang tayo ng Panginoon kung gaano tayo katatag. At dito, nagpasalamat ako sa Diyos na maaga niyang ipinaalam sa akin kung anong klaseng babae si Sharon. At naniwala ako na suportado din ako ng Diyos sa aking naging desisyon na alisin si Sharon sa buhay ko at nang makapagsimula ulit ako ng bagong yugto ng aking buhay. Nagdasal din lang ako, Kuya Bono, na sana kung bibigyan ulit niya ako ng pagkakataong umibig ulit, sana ang babaeng ito na ang talagang makakasama ko ng panghabang buhay. So yung kay Sharon, kumbaga sa laro, talo. Talong-talo. Tambak. At pagkatapos noon, gaya ng sa NBA, off-season muna. Pero hindi nagtagal ang pagpapahinga, Kuya Bono, dahil agad ding gumulong ang bola. At bagong pagkakataon ang dumating, bagong laban, laban ng puso at pag-ibig na hatid naman ng isang simple ngunit kaibig-ibig na babae
Natawagin na lang natin sa pangalang Jane. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go, I just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. Isa ding OFW si Jane, Kuya Bono, pero sa Hong Kong naman siya. Ipinakilala siya ng kaibigan ko na nasa Hong Kong din. Simple lang si Jane, medyo matangkad, maputi, mahabang buhok. Medyo makikita nyo siya sa litratong isi-share ko po sa inyo. Si Jane ay mayroon ding magandang kwento ng buhay at pag-ibig, puno din ng hamon at pagsubok. Natalo din siya sa laro ng pag-ibig, naloko din, at naanakan ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan niya. Gaya ko, kaya nga napagtanto ko na halos pareho kami ng pinagdaanan at naging factor ito upang mahulog kaagad ang loob ko sa kanya. May isang gabing nag-video call kami ni Jane at noon ay nailahad niya sa akin ang kwento ng buhay niya, lalo na kung paano siya naging single mom. Maiksi daw ang pasensya ng kanyang ex na si Jake. May anak na raw sila noon at may isang gabing galing ng trabaho si Jake, pero naggalit ito nung malamang hindi pa nakakapagluto si Jane dahil nga inaalagaan nito ang kanyang anak na may lagnat. Karga-karga daw niya ang baby nila noon dahil siguro kapag may lagnat ang baby, nagiging iyakin kaya't kailangang kargahin, ipaghele. Kaso ibinato daw sa kanya ni Jake ang kaldero. Mabuti na lamang at nakailag siya. Pero nagulat siya at napikon, lalo na nung padabog na lumabas si Jake. Dahil na rin siguro sa nervyos ni Jane, Kuya Bono, ay dinala daw niya sa higaan ng baby at saka siya kumuha ng kutsilyo. At noong muling galit na pumasok si Jake ay sinalubong siya ni Jane na may hawak na kutsilyo. Tumakbo daw si Jake, hinabol siya ni Jane, hawak-hawak pa rin ang kutsilyo. Nakatawa si Jane noon habang nagkukwento pero lumuluha din. Humanga ako sa kanya noon dahil sa kwento niya. Hindi siya mahinang babae. Hindi gaya ng iba na nagpapakamartir na lang. Gusto ko yung ganun, lumalaban din. Umuwi na lang daw sila noon ng baby niyang si Tyra sa kanila sa Pangasinan. Nagpasya daw siyang magtrabaho bilang DH sa Middle East at noong naroon na siya, ay nanligaw naman ang kanyang high school classmate na si Alfred na noong lumaon ay sinagot naman niya. Kaya lang noong magtagal ay nanlamig daw bigla si Alfred hanggang sa nalaman niyang nakipagbalikan pala si Alfred sa kanyang ex-girlfriend. Ang masakit ay malaki-laki din daw ang perang nakuha sa kanya ni Alfred. Pagkatapos ng kontrata ni Jane sa Middle East ay lumipat naman siya sa Hong Kong dahil kailangan niya magtrabaho para sa kanyang anak. Ang sabi sa akin noon ni Jane, alam mo dati, dahil sa ginawa sa akin ni Alfred, naisumpa ko noon sa sarili ko na hindi na ulit ako magmamahal at magtitiwala dahil lahat ng lalaki ay manloloko. Pero ngayon binabawi ko na dahil nakilala kita, Jason. Ikaw ang bumuo ulit sa akin. I love you at sana hindi ka magbabago. Kahit hindi pa tayo nagkikita sa personal at LDR tayo, ikaw, Jason, ang nagpapasaya sa akin sa araw-araw. Napakahirap ng trabaho dito pero kakayanin.
At salamat dahil nandyan kayo ni Tyra na nagpapalakas sa akin at nagsisilbing inspirasyon ko sa araw-araw. So nagsimula ulit ang panibagong buhay na makulay at puno ng inspirasyon sa pagdating ni Jane sa buhay ko noong September 2020. Kaya lang nung sumunod na taon, November 2021, ay tila nagdilim din ang mundo ko dahil sa magkasunod na masamang balita. Halos sabay na namayat sina Lolo Insyong at mama ko. Kaya sila nagpakonsulta sa doktor. Nakakalungkot dahil natuklasan na pareho silang may malalang karamdaman. Si Lolo Insyong ay may cancer sa lalamunan at si mama naman ay leukemia. Pumanaw si Lolo Insyong noong ding November 2021. Nakakalusaw ng puso, Kuya Bono, dahil hindi ko man lang siya nasilayan sa huling sandali. Si mama ay under medication at ako ang tumutustos sa pagpapagamot niya. Sana mga kahugot ay matulungan niyo akong magdasal para sa paggaling ng aking ina. Mahigit 1 taon na kami ni Jane, Kuya Bono, at masasabi kong going strong naman kami kahit hindi pa talaga kami nakakapagkita sa personal. Salamat sa Facebook video call dahil ito lang talaga ang namamagitan sa amin upang regular na makapag-usap. Tiwala ang matibay na pundasyon sa aming long-distance relationship, Kuya Bono, at naniniwala akong siya na talaga ang reward ng Diyos sa akin na tunay na 1,000,000 beses na mas mahalaga kesa sa anumang MVP award sa liga ng basketball. Masikap si Jane, Kuya Bono, mayroon din siyang sideline. Nagbebenta siya ng mga relo online. Sa kasalukuyan ay nagpapatayo na kami ng bahay namin sa Lawag City. Siya ang nagpasya na sa Lawag kami tumira pag uwi namin kasi magulo daw sa kanila sa Pangasinan. Nakabili na rin kami ng lupa na gagawin naming farm kapag pareho na kaming nag-for good. Nakabili din kami ng motor na pampasada. Kumbaga, Kuya Bono, sinasamantala namin ang medyo malaking kita dito sa abroad para makapagpundar bilang paghahanda sa aming kinabukasan. Tanggap naman kami ng aming mga pamilya. Nakakausap po din ang family ni Jane sa video call at ganun din siya sa pamilya ko. Kaya't buo ang tiwala ko, Kuya Bono, na sa kasal na talaga mauuwi ang lahat ng ito. Sana ay tulungan din niyo akong magdasal para matupad ang mga ito. Si An-An, ang aking first love, ay may asawa na rin at masaya naman daw sila. Si Chetche ay nasa Middle East, DH din siya doon at mayroon naman siyang boyfriend. Si Angel, na inilayo sa akin ng mga magulang dahil ipapaasawa daw siya sa Hawaiano, ay may asawa na rin ngayon pero hindi Hawaiano kundi Kawaiano. Isa itong construction boy. Well, bilog ang bola. Life is just like that. Samantala si Sharon naman, ang ina ng aking putot na si Kyrie, ay sales lady ngayon sa mall. Nasa kanya ang anak namin na regular ko ding binibigyan ng sustento. Ang gusto ko kay Sharon, Kuya Bono, ay hindi niya pinagdadamot sa akin ang anak ko. Lagi ko rin nakakausap si Kyrie, Kuya Bono, sa video call. Mahal na mahal ko siya kasi siya ang panganay ko na kamukhang kamukha ko pa talaga. Nandito pa rin ako sa Taiwan, Kuya Bono, at nasa Hong Kong pa rin ang mahal kong si Jane. Hopefully next year, lalo na kapag tapos ng pandemya, ay makakauwi na kami at sabay naming bubuuin ang pangarap naming pamilya
at sabay na haharaping magkasama ang mga hamon ng buhay. Buhay na akala ko ay pwedeng ihalin tulad sa bola. Nasasabi natin minsan talo, minsan panalo kasi bilog ang bola. Kaya lang ang bola kasi ay ginagamit sa laro at makakalaro ka lang habang malakas ka pa. Ang pagdating ni Jane sa buhay ko ay ayokong isiping isang laro na nandyan lang habang malakas pa ako. Gusto ko siyang makasama sa buhay ko hanggang sa panahong pareho na kaming matanda at mahina. Matagal pa yun pero nandun na ang vision ko, Kuya Bono, ang makasama siya hanggang sa aming pagtanda. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jason. Ba't kaya may mga malas din talaga sa pag-ibig? Pero siguro ay talagang tinatakam din lang tayo kung minsan na magkakataon. Tayo ay sinasaktan sa una, mga ilang beses, pero sa dulo ay ihahatid naman sa atin ng Diyos ang pinaka the best para sa atin. At hangad namin lahat, we pray actually, na sana ay si Jane na talaga ang para sa iyo. Marami naman na kayong plano at mga nasimulan at sana magtuloy-tuloy na yan. And we also pray, mga kahugot, ipag-pray din natin ang paggaling ng mama ng kahugot nating si Jason. At lahat mga kahugot na may karamdaman, sana tayong lahat ay gumaling na. At sana, Jason, hindi ka magaya sa ilang mga kahugot na nagpadala ng mga kwento nila na nung mabasa ang stories nila ay hindi na nagpaparamdam, parang nakalimot na. Maliban lang siyempre sa ilan dyan, kagaya ni Letty, ni Boss Sherwin na lagi pa rin nandyan, at sino pa ba yung mga si Judith din. Nasaan ka na, Judith? Ay, sorry. Hindi pala Judith ang kanyang ginamit na pangalan. At lahat ng mga nag-share ng kanilang mga kwento na aktibo pa rin sa pagkikinig at pagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo maisa-isa, kaya lang marami talaga mga nag-send na parang hindi na nagpaparamdam. Pero sana kahit hindi kayo nagko-comment ay nakikinig pa rin kayo. Mga kahugot? And maraming salamat sa inyo for sharing your story. At sa mga nais magpadala ng kanilang mga kwento, nasabi ko sa una, ang ating mga email address. Okay? And sa iyo, Jason, good luck and God bless you sa iyong buhay, sa magiging pamilya ninyong bubuuin ni Jane. Thank you so much and God bless you. At sa ating mga shoutout kay Diana Rose Manuel, J.R. Raul Torres, Jonel Aranas. Pa-shoutout po Kuya Bono sa Salvador, Valiente at Gambalan family, sa Nagilian Isabela from Nick Salvador. At Jamian Louie
Jamian, shoutout sa'yo. Genesis Arguesa, kay Ivy. Author Chiki De Leon, Talicogenic Brenda. Marlon Romero, shoutout also to Ana Marie Pineda. Ito rin laging nandyan. Maraming salamat, Ana Marie. Kelly Colobong, Maria Lourdes Mabalo, Roel Corcuera, Hussein Lagua, ito rin, laging nandyan. Thank you. Christian 06 Antonio, Stephen Gatan, Mike Erana, ito din. Salamat boss at lagi kang nakatutok. Ivy Soriano din, thank you. Jory E, ito rin. Maraming salamat Jory. Grace and Sherwin Ablao, syempre, laging present. Pashandora 32 Vlogs. At paki-support din ang vlog ng kahugot natin si Pashandora 32. Paki-search lang sa inyong YouTube channel. YouTube. Shoutout please Abigail Fernandez o Hernandez from Hong Kong. Shoutout Papa Bono. Binabati ko po ang aking asawa na si Marcelo Peralta at 3 kong Junakis na sina Daniel, Daisel at Maxine taga Nueva Ecija, San Jose kami, Papa Bono from Daisy Peralta. So, first 20 and a bit more ang ating shoutout, paunahan lang. Hanggang sa muli mga kahugot, muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, stay safe, and God bless us all.